Simula pagkabata ay magkaibigan na ang pamilya ni Morgan at Karina. Magkapitbahay ang kanilang magulang, kaya nakasanayan na rin nila ang isa't isa. Ngunit masyadong tahimik na bata si Morgan at madaldal naman si Karina. Ganun pa man ay hindi ito naging hadlang at lumaki sila magkasundo. Buong akala ni Karina ay kilala na nito ang kababata. Ngunit nagkamali siya dahil may isang ugali si Morgan na hindi pa niya nalalaman. Ito ay ang pagiging seloso na bata. Morgan, may family gathering mamaya sa bahay ng Tita Lizelle. Birthday daw ni Pao, sabi ni Mami. Anong ibibigay natin? Magiliw na tanong ni Karina nang makita si Morgan sa labas ng bahay nito. Nag-isip naman ang bata si Morgan at tumingala sa langit. Wala. Ano? Wala tayo ibibigay? Hala! Baka magalit sa atin si Pao, Morgan. Pao? Karina, his name is Paulo. Can you call him that? What's wrong if I call him Pao? Ang cute kaya. Kasing cute ko. Napailing na lamang ang 8 anyos na si Morgan at lumapit kay Karina. Kay Paulo may palayaw ka, pero sa akin wala. How unfair is that, Naku, selos ka naman dyan ikaw lang naman ang kaibigan ko. I'm not. Diyan ka na, papasok na ako sa loob. Hoy, ano ba kasi ibibigay natin kay Pao? Anything. Di naman siya special para pag-isipan pa. Tumalikod na ang batang si Morgan at pumasok na sa loob ng bahay. Naiwan naman na tulala si Karina at walang nagawa kundi ang pumasok na rin sa loob ng bahay niya. Lumipas ang ilang oras at kanya-kanya na ng bihis ang buong pamilya ni Karina at ganoon din kay Morgan. Sabay pa ang mga ito na lumabas ng bahay at masayang yumakap sa isa't isa. Napailing naman si Morgan at tumingin kay Karina na nakangiti rin sa kanya. Parang mga bata ang magulang natin, ano? Tingin ko sila ang mga bata at hindi tayo. Tanong ni Karina kay Morgan. Yeah. Tipid na sagot ni Morgan at napatingin sa bitbit na regalo ni Karina. Napansin naman ito ng bata si Karina, kaya mabilis niya itong itinaas. Tadan! Gift ko kay Pao! Actually, kumuha lamang ako ng toys ko sa kwarto at pinabalot ko kay Mami. Ikaw kasi, wala tuloy akong oras para mamili. Whatever, I told you, he is not special at all. Ikaw talaga ang harsh mo. Tara na nga! Sabay na lumabas ang gate ang dalawang bata at tumiretso na sa bahay ng batang si Paulo na hindi lang din kalayuan sa kanila. Namulsa si Morgan habang seryosong naglalakad, habang si Karina naman ay malaki ang ngiti na nasa kanyang tabi. Pagdating ng bahay ay agad sumalubong ang cute na si Paulo at yumakap pa kay Karina. Naalarma naman si Morgan, ngunit wala itong ginawa. Masayang nag-usap ang dalawang bata hanggang sa tumikim na si Morgan. Ibigay mo na ang regalo mo sa kanya, Karina, at papasok na tayo sa loob. Oh, yes. Before I forgot, happy birthday, Pao! This gift is for you. Masayang wika ni Karina, sabay abot ng regalo kay Paulo. You're so sweet, Nina. That's why I like you. Walang preno na sagot ng bata na ikinatintig ng maayos si Morgan. Yayakap na sana si Karina kay Paulo na biglang pumagit na si Morgan. Let's get inside. Masyado na tayo nagtatagal dito sa labas. Tumawa na lamang ang dalawang bata at nauna pang pumasok sa loob. Napailing muli si Morgan at walang imik na sumunod sa dalawa. Pagpasok sa loob ay masayang nagkakwentuhan ang mga matatanda at nasa gilid lamang si Morgan habang nakabantay kay Karina. I hate this feeling. Para akong gwardya dito na nakabantay sa babaeng yun. Di bali na kesa sa maging matalik na kaibigan niya ang Paulo na yun. At maiwan ako sa ere. Bulong ni Morgan at kumuha ng juice. Lumipas ang ilang oras at narinig ni Morgan ang usapang katuwaan ng kanilang magulang kasama ang magulang ni Paulo. Hindi na ako makapaghintay na lumaki ang mga anak natin, mga mare. Saad ng ina ni Karina. Ako rin. Pero dagdagan mo na ng isang babae, Mars, at 2 ang lalaki natin. Sino na lang ang para kay Karina?
Tiyak may broken-hearted sa dalawang lalaki dahil isa lang naman ang para sa Karina natin. Sagot naman ng ina ni Morgan. Napalunok ang batang si Morgan sa narinig at biglang lumingon sa gawi ni na Karina at Paulo. Parang kinurot ang puso ng batang si Morgan sa nakita. Masayang nag-uusap ang dalawa habang siya ay nasa gilid lamang, nakatingin sa mga ito. Hindi na hinintay ni Morgan ang sagot ng ina ni Karina at bigla na lamang tumayo, sabay lapit sa dalawa. Time's up! Tara na! Saad ni Morgan. Wait, what? Saan tayo pupunta, Morgan? Takang tanong ni Karina. Sa bahay. Nakalimutan mo ata na may usapan tayo ngayon na magmo-movie marathon tayo. Ha? Wala naman ata tayong usapan na... Hindi na natapos ang batang Karina ang sasabihin dahil hawak na ni Morgan ang kanyang kamay at bigla na lamang naglakad na walang paalam kay Paulo. Walang nagawa si Paulo kundi ang tumango habang malungkot na ngumiti kay Karina. Pagdating ng bahay, ay agad nagsala na CD si Morgan at kumuha ng popcorn. Morgan, manonood na naman tayo ng palabas na yan? Hindi makapaniwala na tanong ni Karina nang makita ang CD na pinasok nito. Yes, mas mag-e-enjoy tayo kung panonoorin natin itong muli kaysa sa makipag-party kina Paulo. Now eat, it's your favorite. You're impossible! Tanging nasabi ni Karina at sumubo na ng popcorn. Napangiti naman ng lihim si Morgan dahil alam niyang hindi siya iiwan ng kababata dahil lang sa paulit-ulit na nilang napanood ang palabas sa Power Rangers. At least dito, alam kong nasa akin ang atensyon mo, Karina. I don't care if you hate me. Ayoko makita kang tumatawa kaharap ang Paulo na yun. Siisip ng batang si Morgan. Lumipas ang ilang taon at nasanay na si Karina na kasama si Morgan kahit sa eskwelahan. May ibang mga kaibigan din sila, ngunit gumagawa pa rin ng paraan si Morgan upang masolo si Karina. Hindi pa naiintindihan ng batang si Morgan kung ano ang nararamdaman niya para kay Karina. Ngunit isa lang ang alam niya. Ayaw niyang may kasamang iba ang kababata. Hanggang sa nag-aral na sila ng kolehiyo at ganap ng binata si Morgan at dalaga na rin si Karina. Sabay silang pumunta ng paaralan, ngunit agad ding maghihiwalay pagdating doon dahil engineering ang kurso ni Karina at nursing naman ang kinuha ni Morgan. Susunduin kita mamayang tanghali, Karina, at sabay tayong kakain sa labas. Wika ni Morgan na pinagbuksan ng pinto si Karina sa kotse nito. Oh, no need. May usapan kami ngayon ng mga kaibigan ko at kakain kami sa labas. So, sumama ka muna sa mga friends mo, okay? Wika ni Karina habang inaayos ang uniform. What? Nakalimutan mo atang wala akong kaibigan dito sa campus, Karina. Kaklase marami pero hindi ko sila kaibigan. Napatigil naman si Karina at nilibot ang paningin. Naalala niyang siya lang ang kinakausap ng kababata mula noon hanggang ngayon. Morgan, maybe it's time? Alam mo yun, baka oras na para maghanap ka na rin ng ibang kaibigan. Kasi hindi naman lahat ng oras ay kasama mo ko. Hinid sa friends para kung wala ako, may iba kang kausap. I don't want to. Okay na sa akin ang isang kaibigan. Come on, Morgan. Pinagtatabuyan mo na ba ako, Karina? Nagsasawa ka na ba sa pagmumukha ko? What? No, of course not. Bakit mo naman nasabi yan? Hay nako, ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Basta, hindi ako free mamaya at may usapan kami ni Pao kasama mga kaibigan. Hindi na natapos si Karina ang sasabihin na bigla siyang titigan na malamig ni Morgan. Biglang nag-init ang tenga ni Morgan na marinig ang pangalan ni Pao. Wala siyang ibang naisip kundi ang isa pa nilang kababata na matalik ring kaibigan ni Karina. Are you serious? Iiwan mo ko dahil lang kay Paulo at sa iba mo pang kaibigan? Kalma, ngunit malamig na tanong ni Morgan. Tila hindi naman makapaniwala si Karina at tumingala upang ikalma ang sarili. You know what, Morgan? Stop acting like you're my boyfriend. Dahil hindi mo ko nobya. I have the right to be with someone else dahil hindi mo ko pag-aari. Alam mo minsan, nakakaumay na rin kasi ang bubumukha mo eh. Kaya please, let me go with my friends.
Hindi ko kasalanan na wala kang ibang kaibigan. Walang preno na wika ni Karina sa harap ni Morgan. Hindi niya napansin na pinagtitinginan na pala sila at napakalakas na rin ang kanyang boses. Parang nagising naman ang dalaga. Arak mga hawa si Morgan, ngunit mabilis itong umatras. Nagulat si Karina at hindi makapaniwala na umatras ang binata sa kanya. Fine. Sorry din. Sorry at hindi ko kaagad napansin na nauumay ka na pala sa akin. Go on. Hindi kita pipigilan. Dahil kaya ko naman ang sarili ko na wala ka. Malamig na wika ni Morgan at mabilis sa tinalikuran si Karina. Parang binuhusan na malamig na tubig si Karina at mabilis na sumunod kay Morgan. Morgan, wait! Wait lang! Tawag ni Karina dito. Ngunit tuloy-tuloy lamang ang lakad ng binata. Hindi ito naabutan ni Karina at doon niya naramdaman na nasaktan niya ang matalik na kaibigan. Nalumo na naghanap ng maupuan si Karina at hindi pinansin ng kakaibang mga titig ng iba pang estudyante. Lumipas ang ilang araw. Nakaramdam ng lungkot si Karina dahil hindi mala siya sinundo ni Morgan tulad ng dati at hindi na rin siya hinatid sa paaralan kapag may pasok sila. Parang kinurot ang puso ni Karina isang araw na makita niya si Morgan sa kantin na may ibang kasamang babae. Ngumingiti ito habang kausap ang babae na bihira lamang niyang makita kapag magkasama sila. Ah, ganun. So masaya kausap yung babae yan kesa sa akin. Hoy, mas maganda ako dyan, Morgan. Mukha naman chihuahua yung kasama mo. Gigil na wika ni Karina habang nakatitig sa malayo. Hindi niya napansin ang paglapit ni Paulo sa kanyang likuran. Sino kausap mo, Nina? Ay, asong pangit! Ano ka ba, Pau? Nanggugulat ka naman eh. Ang cute mo ha. Sorry na, Nina. Pero, sino kausap mo? Umirap si Karina at binalik ang tingin sa kantin. Ngunit masagulat siya na makitang nakatitig sa kanila si Morgan. Seryoso at malamig ang mga tingin nito. Ngunit agad ding tumayo kasama ang babae. Ang lalaking yun. Hindi ako nagsiselos, huy. Mukha naman chihuahua ang kasama mo. Inis niyang wika at tinalikuran na si Paulo. Mabilis namang sumunod si Paulo kay Karina at sinabayan itong maglakad. Hindi nila napansin na nakatingin lamang sa malayo si Morgan habang naluluha ang mga mata nito. Talk to her, Morgan. Alam ko nagsiselos ka, kaya kausapin mo na siya. Wika ng babae na naging kaibigan ni Morgan. I can't. Ayaw kong pagtabuyan muli at masabihan ng masasakit na salita. Pasensya ka na at napilitan ka pang sumama sa akin. Ano ka ba? It's fine with me. Naroon ako nung pinahiya ka ni Karina. I feel sorry for you. Manhid lang talaga yung magandang babae ni yun at hindi nakita pagmamahal mo. Hindi ko rin naman sinabi sa kanya. Huli ko na rin nalaman na mahal ko pala siya higit pa sa kaibigan. That's okay. Babalik rin ang dating kayo. Soon. But for now, hayaan mo muna akong makasama ka. No hard feelings and no special feelings. I like you being my friend. Hanggang doon lang yun. Napangiti si Morgan at tumango sa babae hanggang sa napagdesisyonan nilang pumasok na sa kanilang klase dahil parehas lang din naman sila ng kurso. Napagkaanan na ng loob ni Morgan ang bagong kaibigan, ngunit pasimple pa rin niyang binabantayan si Karina. Parang piniga ang puso na binata na makitang masaya ang kanyang minamahal kasama ang mga kaibigan nito at para bang hindi ito nasasaktan na hindi na sila magkasama. Huminga ng malalim si Morgan at umiwas ng tingin nang makitang papalapit na si Paulo sa kanyang minamahal. Goodness, hindi pa nga kami nagsisimula, broken-hearted na ako. Bulong ni Morgan at niyuko ang ulo. Sakto naman dumating ang kanyang kaibigan na babae, kaya napangiti siya. Hindi niya napansin na nakatitig pala si Karina sa kanilang dalawa at nakaramdam ito na selos. Ganun pala ha? You're happy without me? Then, I'll be happy here without you. Sa isip ni Karina. Ang maliit na hidwaan ay lumaki pa nang malaman ni Karina na may nobya na si Morgan makalipas ang 3 taon at walang iba kundi ang kasama nitong babae.
Narinig niya ito sa isang kumpol na grupo at kung hindi nagkamali si Karina ay parehas ito ng kurso ng kababata. Ang sweet nga nila, ano? Grabe, ang tagal na nila. Bagay rin naman sila kahit sobrang gwapo ni Nurse Morgan. Kinikilig na wika ng babae at rinig na rinig ito ni Karina. Hindi na nakatiis si Karina at tumakbo ito papalayo sa grupo at bigla na lamang tumulo ang mga luha nito. Sunod-sunod ang patak ng luha ni Karina at hinayaan lamang niya ang sarili kung saan siya dalhin ng kanyang mga paa. Nang makita nag-iisa na siya, ay pinakawalan na niya ang mga higbi na kanina pa niya pinipigilan. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Karina sa oras na iyon. Hindi niya inakala na sa isang masakit na salita ng kanyang binitawan ay mawawala na sa kanya ng ganun-ganun ang binata. Sobrang nagsisi si Karina sa nagawa, ngunit huli na ang lahat dahil nagbago na si Morgan sa kanya. Humiga sa damuhan si Karina at pinikit ang mga mata. Napagdesisyonan niya na huwag na munang pumasok sa klase dahil wala naman silang gagawin, lalo pa at malapit na ang kanilang graduation day. Samantala si Morgan naman ay hindi mapakali habang nakikinig sa guro na nagsasalita sa kanyang harapan. Napansin ito ng kaibigang babae at agad nagtanong, "Si Karina na naman ba?" Bulong ng babae. "Yes, hindi ko siya nakita mula kanina. Ikaw ba nakita mo?" "No, nasa library ako eh. Baka umuwi na?" "I don't think so. Bihira lamang umuwi si Karina kahit wala siyang klase. Baka may nangyaring na masama sa kanya." Tumawa naman na mahina ang babae at tinapik sa braso si Morgan. "Relax, will you? Okay lang ang baby mo, ano ka ba? Ikaw kasi, bakit hindi ka pa nakipagbati sa kanya? Ilang taon na rin ang nakalipas mula nang masabihan kanya na masakit na salita." "I know, pero plano ko kasi makipagbati sa kanya after ng graduation natin. Mahinanda na party ang magulang namin." "Ganun naman pala. She's okay, Morgan. Focus na lang tayo kay ma'am, okay? Tulungan kita mamaya sa paghahanap sa kanya." "Thank you, Sally. The best ka talaga." "Of course. Kaibigan mo ko." Gumaan ang pakiramdam ni Morgan matapos silang mag-usap ng kaibigan. Ngunit may parte pa rin sa kanyang puso na nag-aalala dahil ilang oras na niyang hindi nakita si Karina kahit sa malayo man lang. Gabi na magising si Karina habang nakaidlip sa damuhan. Biglang kinabahan ang dalaga na makitang madilim na ang paligid at may kumaluskus pa sa kanyang likuran. "Goodness, wag naman sana. Hindi ko pa nakausap si Morgan. Wag naman sanang..." Hindi na natapos si Karina ang sasabihin dahil bigla na lamang tumalon ang palakas sa kanyang likuran. Nagsisigaw si Karina sa gulat at takot at agad naman siyang tumakbo papalayo. Nakahinga na malamig ang dalaga nang makakita ng ilaw at sakto namang naaninag niya ang lalaking pinakamamahal. Si Morgan, kasama nito ang babae na alam niyang nobya nito. Parang nanuot ang lalamunan ni Karina at biglang tumalikod. Ngunit huli na ang lahat dahil nakita na pala siya ni Morgan. "Karina, what are you doing here?" Baka sa pag-aalala ang boses ng lalaki. Ngunit hindi ito napansin ni Karina dahil naunahan na siya ng panibugho. "Bakit? Wala ba akong karapatan na maglakad dito? Tapos kayong dalawa meron? For your information, dito rin ako nag-aaral." Strict ang wika ni Karina at inirapa si Morgan. Tumawa naman na mahina ang babaeng kasama ni Morgan kaya tinignan ito ng masama ni Karina. "I told you, Morgan, she's fine. Masyado ka lang praning." Bulong ng babae na hindi narinig ni Karina. "Oh goodness, kailangan niyo pa talaga ipakita sa akin na sweet kayo? Hello, earth on this two lovely couple." Nairita pang wika ni Karina. Nagulat naman ang dalawa at tila hindi makapaniwala sa narinig. "Wait, what?" Tanong ni Morgan kay Karina. "Wait, what? That's my line, Morgan. Hay nako, dyan na nga kayo." Panggagaya ni Karina at mabilis na naglakad palabas ng campus. Tulala lamang si Morgan at bumulagta naman ang tawa ang kasama nitong babae. "Paano ba yan, Morgan? Mukhang may nakalap atang maling impormasyon ng baby loves mo. Nagsiselos eh."
You think so? Nagsaselos siya? Hello, Earth to Morgan! Hindi mo ba nakitang expression niya? She's jealous, my friend. Meaning may nararamdaman din siya sa'yo. Masayang saad ng babae. Teka, totoo ba yan, Sally? Baka guni-guni mo lang yan, ha? Tulala lamang si Morgan na para bang hindi makapaniwala sa narinig. I'm a girl, Morgan. Alam ko kung kailan nagkakagusto ang isang babae sa isang lalaki. So alam mo na, ha? Maghanda ka na para magkaayos sa kayo. Para naman makapaghanap na ako ng lalaki. Napagkamalan tayo eh. Huwag ka na magpakabakla, ha? Wala akong kaibigan na bakla. Tuwang-tuwa na tumawa si Morgan at niyakap ang kaibigan. Natatawa na lamang ito at tinapik ang likod ni Morgan. Hindi nila napansin na may nakatingin pala sa kanila sa malayo. Grabe ang sakit, ha? Noon, sa akin ka lang yumayakap. Ngayon sa ibang babae na. Bulong ni Karina at pinahid ang luha na pumatak na naman galing sa kanyang mga mata. Lumipas ang ilang buwan at nakapagtapos na ang dalawa ng kursong nursing at engineering. Masayang masaya ang kanilang mga magulang at naghanda ng malaking selebrasyon sa bahay mismo ni na Morgan. Kinakabahan naman si Karina dahil alam niyang magkikita na naman sila ng dating kababata. Ilang buwan na rin siyang umiiwas rito dahil ayaw niyang saktan ng kanyang damdamin. Karina, iha, tara na! Tawag ng kanyang ina. Nariyan na po, mama! Sagot ng dalaga at nanginginig pa ang kamay habang kinuha ang isang box para kay Morgan. Okay, Karina. Kaya mo yan. Inhale, exhale lang. Tamang picture-picture lang at umuwi ka na agad. Alam naman natin na naroon ang nobya niya. Kaya kalma ka lang. Okay lang magselos, pero wag pahalata, okay? Okay? Saad ni Karina sa sarili at huminga ng malalim. Nanunubig na naman ang kanyang mga mata, ngunit pilit niya ito tinatago. Ngumiti ng isang beses ang dalaga bago bumaba ng kwarto at agad lumabas ng bahay. Todo porma naman si Karina kahit katabi lamang ang kanilang bahay ni Morgan. Pagpasok sa loob ay nagulat siyang makita na maraming estudyante sa loob na kakilala niya. Nakita rin ni Karina ang isang babae na nobya ni Morgan. Napalunok si Karina at ngumiti ng tipid. Lumapit siya sa dalawa at binigay ang box na may laman na relo. Congratulations! To us. Para sa iyo yan. Saad ni Karina kay Morgan. Hindi naman nakapagsalita si Morgan at siniko pa ito ng kaibigang babae. Oh, yes. Thank you. Saad ni Morgan at tumingin sa kaibigan na babae. Oh well, doon muna ako ha. Usap muna kayo. Wika nito at agad iniwan ang dalawa. Parang nakadama ng pagkailang ang dalaga si Karina at umiwas ng tingin. Ganoon din si Morgan dito. So, kamusta na kayo ng girlfriend mo? Wala sa sarili, na tanong ni Karina. Nagulat naman si Morgan at ngumiti ng tipid. Do you mean Sally? We're good. But Sally is my friend. Hindi girlfriend. Babaeng kaibigan. Hindi babaeng kaibigan. Pagpapaintindi ni Morgan kay Karina. Napatulala naman si Karina at sinundan ng tingin ang babaeng nakakaalis lang at nakipag-usap sa ibang estudyante. Oh, bakit parang nagulat ka dyan? Do you really think Sally is my girlfriend? Natatawang tanong ni Morgan na kinailing ni Karina. I thought, bakit nasabi ng mga nursing students na kayong dalawa at ang sweet niyo, Abel? Ikaw talaga. Kaya ka ba mas lalo lumayo sa akin dahil akala mo may nobya ako? Ha? Asa ka? May Paulo ako, no? Akala mo dyan? Kunwari galit na wika ni Carmina at umirap pa sa kawalan. Parang kinurot ang puso ni Morgan at malungkot na ngumiti. I know. Kahit hindi masabihin, ay alam ko may namamagitan na sa inyo. Congratulations then, and good luck. Naalarma naman si Karina dahil sa malungkot na boses ni Morgan at akma itong aalis sa kanyang harapan. Wait! Ano? Tigil ni Karina dito. Yes? May sasabihin ka pa sa akin? No, I mean, yes. Teka,
Bakit parang ako ata sumusuyo sa'yo? Nasaan ang gift ko, Abed? Kingin na pala ngayon? Porque not in good terms tayo wala ka nang ibibigay sa akin ha, Mr. Nurse? Ha? Oh, yes. Nasa taas ang gift ko para sa'yo. Mamaya ko na yung ibibigay. Walang gana na wika ni Morgan. No! Ngayon na! Mabilis sa sagot ni Karina. Nagulat pa ang binata, ngunit agad ding tumango. Sa kwarto na muna ako. Wika nito at mabilis sa tumalikod kay Karina. Mabilis sa masumunod si Karina at napangiti na lamang ang mga magulang nila dahil sa nakita. Maya-maya pa ay pumasok na si Morgan sa kanyang kwarto at naggulat pa ito na makitang nasa likod niya si Karina. What are you doing here? Bakit? I used to enter your room naman na. Don't tell me nagbago ka na, Morgan. Akala ko ba hindi mo girlfriend? Hindi na natapos si Karina ang sasabihin dahil bigla na lang siyang hinalikan ni Morgan sa labi. Nalaki ang kanilang mga mata na may tindihan ang nangyari. You just kissed me? Tulalang tanong ni Karina. Pulang-pula naman ang mukha ni Morgan at naalala niya ang sinabi ni Sally sa kanya. Huwag ka magpakabakla ha. Wala akong kaibigan na bakla. Pag-e-echo sa isip ni Morgan at tumindig na maayos. Yes, I just kiss you. Dahil masyado ka na mataldal. Pero hindi mo ako nobya. Then, liligawan kita para maging nobya ko. Wala akong pakialam kung second optional mo ko at boyfriend mo rin si Paulo. Matira matibay. What the? Seryoso ka ba dyan, Morgan? Hindi ka nagpapatawa? Natatawan tanong ni Karina at nagulat na lamang siya nang biglang lumapit sa kanya si Morgan. Napaatras naman si Karina hanggang sa mawalan na siya ng espasyo. I'm just kidding around, Morgan. Sorry na. Utal na wika ni Karina. Then hindi ako nagbibiro, Karina. I really love you. Higit pa sa kaibigan. Sobrang nagsaselos ako noon pa kay Paulo dahil pinapasaya ka niya. Na masaya ka sa kanya. Na nauumay ka na sa mukha ko at kay Paulo hindi. Pero ganun pa man, wala akong pakialam. I love you from the bottom of my heart, Karina. Hindi nakasagot si Karina dahil sobrang lapit na ng mukha ni Morgan sa kanyang mukha. Morgan, tanging nasabi ni Karina dahil tuluyan na sinakop ni Morgan ang kanyang mga labi. Sabay na pumikit ang kanilang mga mata at dahan-dahan na yumakap si Karina dito. Parang lumipad sa ulap ang kanilang mga damdamin sa oras na iyon. Parehas silang unang halikang isa't isa. Parang nawala lahat ng lungkot na nararamdaman nila. At ang mga sakit na nakatanim sa kanilang puso. Unti-unting bumaba ang halik ni Morgan sa leeg ni Karina. At napaliyad naman ito kaagad. Morgan, nasa baba ang magulang natin. Baka hinahanap na nila tayo. Nahihirapan na wika ni Karina dahil nagiinit na ang kanilang mga katawan. Let them wait. Ang tagal ko naghintay para makasama ka. Please stay with me. Goodness, Morgan, this is bad. I know, baby. Pero wala ka na magagawa dahil pagkatapos ito ay pananagutan kita. Hindi na nakapagsalita si Karina dahil sinakop na muli ni Morgan ang kanyang maninipis na labi. If this is the only way, Morgan, then I will give my whole self to you. Ayoko mapunta ka sa ibang babae. Sa isip ni Karina at sinabayan na rin ang halik ng binata. Unti-unting hiniga ni Morgan si Karina sa kanyang malambot na kama at dahan-dahan na hinubad ang sexing damit ito. Goodness, babe. Sobrang laki na pinagbago mo. From little girl into fine lady. Hindi ako papayag na papunta ka kay Paulo, Karina. Dahil sa akin ka lang. Puno ng pagkasabik na wika ni Morgan. Napahalinghing naman si Karina at ngumiti ng matamis kay Morgan. I have something to tell you first, Morgan. What is it? Hindi kami ni Paulo. Kaibigan ko lang siya. And he likes someone else. Talaga? Bakit ang sweet nyo? Bakit sweet rin kayo ni Sally, Napangiti na lamang si Morgan at tuluyan nang sinakop ang malulusog na dibdib ni Karina. Napaliyad at napasabunot ng buhok si Karina dahil sa kakaibang nararamdaman. Alam niyang wala siyang pagsisisi sa anumang mangyari sa kanila dahil mahal na mahal niya si Morgan. Matapos magsawa sa dibdib
ay bumaba sa puso ni Karina si Morgan. Nagpipigil na rin ng hininga si Karina at naghanda sa susunod na mangyayari. Morgan, huwag dyan. Nahihiyang wika ni Karina nang makita na pumesto na sa gitnang bahagi ang lalaki. Ngunit umiling lamang si Morgan at ngumiti ng pilyo kay Karina. I love you. Bulong ni Morgan at sinunggaban na ng halik ang pagkababae ni Karina. I love you too, Morgan. Tanging sagot ni Karina at pinikit ang dalawang mata. Napaawang na lang ang labi ng dalaga dahil sa kakaibang sensasyon na pinaramdam sa kanya ng kababata. Matapos magsawa ay bigla na lamang tumayo si Morgan at pinaluhod si Karina. Nagtaka naman ang dalaga, ngunit nang makita niya ang nag-aapoy na mata ni Morgan ay kaagad niya itong nakuha. Sorry baby, pero advance honeymoon na natin ito, okay? I'll make you happy, Karina. Bulong ni Morgan na nagpapabilis ang tibok ng kanyang puso. And I'll make sure you're satisfied, love. Sagot ni Karina, sabay lunok ng sariling laway. Binabanan ni Morgan ang pantalon at tumambad sa mukha ni Karina ang alaga nito na galit na galit. Nasa tamang edad na si Karina, kaya alam niya ang susunod na gagawin. Kinakabahan naman siya nang maisip na baka hindi niya maibigay sa minamahal ang nais nito. Ganoon pa man ay nanginginig ang kamay ni Karina habang dahan-dahan na hinawakan ang alaga ni Morgan. Unti-unti itong nilaro ni Karina hanggang sa nakita niyang napapikit na si Morgan sa sarap na nararamdaman. Napangiti na lamang si Karina at tinuloy ang ginagawa. Nanggigigil si Morgan sa ginawa na minamahal at hawak-hawak pa nito ang ulo hanggang sa buhok ni Karina. Maya-maya pa ay bigla na lamang itong pinatayo ni Morgan at dahan-dahan na pinahiga sa kama. Pumesto na si Morgan sa ibabaw ni Karina at titig na titig sa mata ng dalaga. This is my gift for you. Wika ni Morgan at tuluyan nang pinasok ang kuweba ni Karina. Napaliyad sa sakit ang dalaga, ngunit nakahawak pa siya sa bewang ni Morgan. Tuloy-tuloy lamang sa paglabas-masok si Morgan hanggang sa sabay nilang narating ang langit ng kanilang inasam-asam. You're mine now, baby. Only mine. Bulong ni Morgan at pinikit ang dalawang mata na nasa ibabaw ni Karina. Napangiti na lamang ang dalaga at hinalikan sa ulo si Morgan. I'm only yours, love. Only yours. Nakatulog na rin si Karina dahil sa pagod at nagising na lamang sila dahil sa isang katok galing sa pinto. Napabalikwas ng bangon si Karina at bigla na lamang kinabahan dahil naisip niya ang kanilang magulang. Morgan, wake up! Baka nasa labasin na mama. Nagising naman si Morgan at yumakap kay Karina. Hayaan mo silang makita tayo, babe. Mas madali kung mahingi ang kamay mo sa kanila. Tumayo ka na dyan, sabi. Hindi na natapos si Karina sasabihin dahil bumukas na ang pinto at bumungad sa kanilang harapan ang gulat na mukha ng kanilang magulang. Parang tinakasan ng bait si Karina dahil sa takot. Pareha silang hubad ni Morgan at nakayakap pa ito sa kanya. Mama, let me explain. Hindi na naman natapos si Karina sasabihin dahil sabay na nagtatalon ang dalawang ginang at tawang-tuwa pa sa nakita. Mare, lola na ako! Masayang wika ng ina ni Morgan. Ako rin! Tara na at mag-shopping na tayo para sa baby. Sagot ng ina ni Karina. Nagpatulala na lamang si Karina sa dalawang babae at tumingin sa dalawang lalaki. Napalunok si Karina na makitang seryoso ang kanyang ama. Daddy, tawag ni Karina sa kanyang ama. Magbihisa muna kayo at bumaba na kayo ng kwarto. Umalis na ang lahat ng bisita. Mag-usap tayo sa baba. Parang binuhusan ng tubig si Karina na makitang tumalikod na ang dalawang lalaki. Masayang tumingin ang dalawang donya kay Karina at Morgan. Sa baba lang kami mga anak ha. Take your time guys, hindi kami galit. Nasapu na lamang ni Karina ang sariling noo at napatingin pa kay Morgan na marinig ang tawa nito. Seriously Morgan, hindi ka pa talaga nabahala kina daddy? Nope. I know your dad likes me to be your husband. Ang mali ko lang ay hindi ako nagpigil. Parehas nating ginustong nangyari, Morgan. Yes,
Kaya kumalma ka na dyan, okay? Sabay na tayo maligo. Ha? No, mauna ka na. Medyo masakit pang pagkababae ko. Ngumiti na lamang si Morgan at bigla na lamang kinadka na parang bagong kasal ang dalaga. Napahalakhak na lamang si Karina at sinubsob ang mukha sa dibdib ni Morgan. Sabay silang dalawa naligo at sabay na bumaba ng kwarto, suot ang damit ni Morgan. Pagdating sa baba ay kinakabahan na naman ang dalaga dahil seryoso ang mga mukha ng kanilang mga magulang. Papa, Mama, pananagutan ko po si Karina. Hindi po ako nagsisisi sa nagawa namin dahil mahal na mahal ko po siya. Seryosong wika ni Morgan. Ilang segundo lang ang katahimikan at nagulat ang lahat na bigla na lamang nagtatatalo ng parang bata ang dalawang lalaki. Sabi ko sa'yo pare noon pa man gusto na ng anak mo ang anak ko. Masayang wika ng ama ni Karina. Oo nga pare, magkakaapo na tayo at magiging anak ko na si Karina. Masayang sagot ng ama ni Morgan at nagyakapan pa sa tuwa ang mga ito. Napailing na lamang si Morgan at Karina dahil sa pagiging isip bata ng kanilang mga magulang. Ngunit ganoon pa man ay nagpapasalamat ang dalawa dahil walang naging kontra ang kanilang magulang sa kanilang pagmamahalan. Kinabukasan, namamanhika na si Morgan kasama ang kanyang magulang sa bahay ni Karina. Nakatabi lang mismo ng kanilang bahay. Masayang pinag-usapan ng dalawang pamilya ang kasal na gaganapin mismo pagkatapos ng 5 buwan. Naging maganda ang takbo ng pamamanhika ng pamilya ni Morgan at labis itong ikinatuwa ni Karina. Lumipas ang 2 buwan ay napag-alaman ni Karina na nagdadalang tao siya at labis itong ikinagalak ni Morgan lalo na ng kanilang pamilya. Napag-usapan nilang wag muna ituloy ang kasal at pagtuunan muna ng pansin ang pagbubuntis si Karina. Wala naman tutol dito si Karina at Morgan dahil para naman ito sa kanilang magiging anak. Wala nang maihiling pa si Morgan dahil sa kabila ng lahat na nangyari ay magiging isang pamilya na sila ng kanyang kababata. Nagsiselos man siya kay Paulo. Napag-alaman niya naman na siya lang ang mahal ni Karina. Nagkaroon na rin ng sariling pamilya si Paulo at ganoon din si Sally. Masaya sila para kay Morgan at Karina. Ganoon din ang dalawa sa kanila. Makalipas ang ilang buwan ay isinilang na ni Karina ang isang malusog na batang babae at kuhang-kuha nito ang gwapong mukha ni Morgan. Napangiti na lamang ang dalawa nang makitang pinag-agawan ng kanilang magulang ang unang apo ng mga ito. Lumipas ang 2 buwan matapos manganak ay ikinasal na sa simbahan sina Morgan at Karina. Nagpapasalamat sila sa isa't isa dahil lumipas man ng ilang taon, nananatili nilang mahal ang bawat isa. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat po!